Hello, good day mga boss. Joy ulit ng DIY ko Rips. So ngayon, magbibigay lang tayo ng tips no kung gagawa kayo ng wiring harness or ng relay module para doon sa bi-LED projector nyo. So actually ito applicable to hindi lang sa bi-LED projector. Kahit na anong accessories na wina-wiring nyo sa motor nyo or sa sasakyan nyo, applicable tong mga tips na to. So simulan na natin no, hindi na natin papatagalin, mabilisan lang. So pagka paplano kayo mag-install ng any accessories at gagawa kayo ng harness and mga relays na ikakabit nyo, ang isa sa pinaka magandang una nyong gagawin is ito. Gumawa muna kayo ng diagram. So para kahit na paano alam nyo kung ilang relay yung gagamitin nyo, ilang wire, paano yung connection, yan. So isa to sa pinaka basic. Although ako before hindi ako gumagawa ng diagram no. Minsan nasa isip ko lang siya, ito yung gagawin ko, ito yung pagkokonektahin ko. Pero ito pa rin yung pinaka the best, yung maggawa kayo ng diagram kahit na ano lang, yung simple lang or kahit na parang draft nyo lang muna. Para kahit na paano may rough idea na kayo kung paano nyo siya i-wiring. So ito is rough idea ko pa lang to. So most likely baka mabago pa ito no. Yan, so meron tayong bi-LED, may high beam, low beam. Meron tayong DRL, may white lang, tapos meron yung colored or yung flowing, may mga ganun-ganun pa yan. May tatlong relay. So most likely tatlong relay yung gagamitin ko. Tapos meron tayong papagapangin na wire papunta ng battery. Yan. So napakalaga nito no, para kahit na papaano wala kayo masyadong makakalimutan pagka nagwa-wiring na kayo. So gawa kayo ng diagram. So ito is sample pa lang ito, most likely mababago pa no. Yan. Next na gagawin nyo is kung halimbawa dito kayo mag-wiring, magkakabit kayo ng relay, hanapan nyo muna ng pwesto yung relay nyo. Yan, bago kayo mag-wiring. So, halimbawa dito, dito, pero ito kasi, dito ko na siya naisip ilagay. Yan. Dito sa side. Yan. So nagmamatter ba kung saan mo ilalagay ang relay mo? Syempre nagmamatter yan. Bakit? Kasi yung gapang ng mga wire mo nakadepende kung saan nakalagay yung relay mo. Isipin mo, kung yung relay mo nasa gitna, may papapuntahin kang wire papunta dito, meron kang papapuntahin wire na papunta dito, at least alam mo kung alin yung mga wire na papapuntahin mo dito sa right side, alin yung mga wire na papapuntahin mo sa left side. Tapos ito no, kung mapapansin nyo, kung dito ko siya nilagay, lahat ng wire ko naman puro papunta ng left side. So nagmamatter siya. Kasi kung ganito yung gagamitin yung wiring yan no, pa left side, tapos dito nyo pala siya ilalagay sa gitna, ang mangyayari, pagka magpapalabas kayo ng wire, papaikutin nyo pa. Umikot pa yung wire. So nagmamatter yan ano. Isipan nyo muna kung saan nyo lalagay yung pinaka-relay nyo. Yan. So ako dito, kaya lahat ng wire ko papaganito. Third, lalo na no, kung yung mga relay nyo ang pinaglalagyan yan is tagong-tago, mahirap ma-access, eto mahalaga to, gumamit kayo ng proper tools. To, kung mapapansin nyo yan, meron tayong mga terminal dyan. Yan. Yung iba, gumagamit ng long nose, pero mas maganda gumamit kayo ng crimper. So kuhain ko yung crimper ko, no, pakita ko sa inyo. So ito yung crimper ko. Yan. So sama ko na rin itong wire stripper ko. So madalas nyo to nakikita sa mga video ko itong dalawang to. Given na yung relay nyo is hindi accessible all the time kasi nga nasa loob siya ng headlight. Diyan ko kasi siya plano ilagay no. So kung sa inyo plano nyo sa labas ng headlight ilagay, pwede lang din naman. Pero sa akin kasi gusto ko sa loob siya. Mas maganda gumamit na kayo ng mga proper tool. Yan. Kasi kung gagamit kayo ng long nose, dati no, ganun yung ginagamit ko. Merong mga time na nahuhugot yung wire doon sa terminal. Kasi nga hindi maganda yung pagkaka-crimp or yung pagkakaipit nila doon sa terminal. Eto, pagka nasubukan yung gumamit ng ganito, ang ganda ng kapit ng terminal nyo doon sa wire. Hindi siya basta-basta nahuhugot. Yan. So, mababa yung chance na mahugot yung wire. At the same time, gumamit na rin kayo ng wire stripper. Yan. So, kung marunong kayo gumamit na ito, tapos alam nyo kung saan sa mga butas na yan papasok yung wire, less yung tendency na
maputol-putol yung conductor sa loob ng wire. Minsan kasi pagka gumagamit kayo ng cutter, mga ganon, o kaya mga pliers, yan, yung mga plier, minsan yung mga hibla ng wire sa loob nasasama sa pagkaputol or pagbabalat nyo. So medyo humihina yung connection nyo pagka ganon. Pero pagka gumagamit kayo ng wire stripper at marunong kayong gumamit ng wire stripper, maganda yung pagkakabalat niyan. Yan. Yung iba, walang crimper, ang ginagawa naman is hinihinang yung terminal doon sa wire. Okay din yun. Medyo matrabaho nga lang yun kasi hihinangin mo pa. Unlike dito, pagka-crimp mo, solid na agad yung connection nung wire pati nung terminal. Tapos, ito, isa pa doon sa mga tip, lalo na kung gusto nyo maging malinis yung wiring nyo. So ito kung makikita nyo sa diagram ko, for example ito, dalawang relay, magpapagapang kayo ng wire papunta sa battery. Ang mangyayari kasi niyan, magkakaroon kayo ng dugtungan. So dito, hihinangin nyo, o kaya pag dudugtungin nyo papunta sa isang wire, pwedeng ganito yung gawin nyo. Yan. Ito, kung makikita nyo, ito yung isang wire, dinugtong ko siya dito sa isa, tapos diretso na sila papunta sa battery. So hindi siya yung parang may connection pa na dito mo siya ilalagay sa gitna, kasi minsan nakakadumi din yun. So mas maganda doon nyo sa terminal nyo na sila pagsamahin para mas malinis tingnan. Tapos magandang gapang nung wire yung kailangan, tapos i-zip tie nyo na lang. So itong harness ko hindi pa to tapos isa dun sa pinaka maganda nyong gagawin para mas maging malinis pa yung pagwawiring nyo is gumamit kayo ng mga wire cover, mga snake skin yan. So kung nanonood kayo sa mga video ko, lagi akong gumagamit nun, kaya malinis yung wiring. So ito kasi hindi ko pa to tinatapos, meron pa akong gagawin dito, so hindi ko pa siya nilalagyan ng wire skin. Lalo na kung plano nyo mangumisyon or yung parang gagawin nyo na siyang business. Parang doon sa business kasi yung malinis na wiring is na ngayon, common na. So kung hindi maganda yung wiring nyo, mababash lang kayo nung ibang motor shop. So ito, mas maganda mag wire cover kayo or kaya naman snake skin. Yun. So kailangan nyo yun. So ayun yung mga basic basta ang kailangan nyo dyan, hanapan nyo muna ng paglalagyan yung relay nyo para alam nyo kung paano yung gapang ng wire. Gumamit kayo ng proper tools para sa pagkonekta ng mga terminal papunta ng wire. Tapos isipan nyo kung paano magiging malinis yung paggapang ng mga wire. Yan yung kagaya ng mga pinagagawa natin dito. Yan. Tapos pinakauli, gamit kayo ng wire cover or snake skin para malinis yung wiring harness nyo. So for now, ayun na lang muna simple tip lang para doon sa mga nagpaplanong mag-wiring or gumawa ng wiring harness or relay module para doon sa mga motor nila or any installation ng accessories. So tapusin na natin 'tong video na to. Ingat kayong lahat. Ride safe. God bless.